Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Lumipas ang 2 araw mula nang muntik silang mabuking. Tahimik ang paligid pero ang tensyon sa loob ng kampo lalong lumalalim. Hindi na sila gaya ng dati. Lahat ng kilos nila may bantay. Lahat ng tingin parang may kahulugan. Sa field training, magkakasama sila sa rifle drills at dumating si Lieutenant Cassandra Blake, isang bagong dating mula sa ibang base. Matangkad, maputi, matapang magsalita. Pero higit sa lahat, malapit kay Marco. Marco, tawag ni Cassandra habang nilalapitan si Reyes, heard you saved the last mission. Still the same hero, huh? Ngumiti si Marco pero pasimpleng tumingin kay Isabel sa di kalayuan. Nakita niyang nanigas ito. Kinuyom ang palad habang kunwang naglilinis ng baril. Hindi nagsasalita. Maya-maya, lumapit si Cassandra kay Isabel at bumulong. Careful, Lieutenant. He gets too close. Then he disappears. Don't get too attached. Tumalikod si Cassandra, iniwan si Isabel na nagdingit-ngit. Hindi lang ito tungkol kay Marco, kundi sa katotohanang wala siyang karapatang magselos. Dahil ang relasyon nila bawal. Gabi. Sa loob ng barracks. Tahimik. Halos walang tao. Sinadyang magtagpo sina Marco at Isabel sa loob ng stockroom, ang paborito nilang taguan. Sa dilim ng lugar, agad siyang niyakap ni Marco mula sa likod. Bakit hindi mo ako kinakausap? Bulong nito sa tainga niya. Napansin kong iniwasan mo ko buong araw. Tignan mo sa salamin, sagot ni Isabel, pilit nilalabanan ang damdamin. Dikit kayo ng dikit ni Cassandra. Para bang ako ang kabit sa sarili kong damdamin? Tumahimik si Marco. Hawak pa rin niya ang bewang ni Isabel. Dahan-dahang ipinihit ito paharap. Magkadikit ang katawan nila. Mabilis ang paghinga. Mabigat ang katahimikan. Ayoko ng iba. Ikaw lang, ani Marco. Kahit anong ingay ng mundo, ikaw lang ang gusto kong marinig. At sa isang iglap, hinalikan niya ito, mas marahas, mas mapusok, parang gustong burahin ang selos, ang sakit, ang takot. Pinasandal niya si Isabel sa dingding ng stockroom, hinawakan ang hita nito, isinampa, habang patuloy silang naghahalikan sa gitna ng dilim. Marco, hinal ni Isabel habang humahabol ng hininga, baka may dumating. Then let them, bulong niya habang gumapang ang halik niya pababa sa lig ng dalaga. Let them see how much I want you. Ngunit biglang may narinig silang yabag sa labas. Napatigil sila. Nagkatinginan. Tahimik. Pigil ang hininga. Pagkalampas ng ilang segundo, wala. Napabuntong hininga si Isabel. Hindi na tayo ligtas kahit dito. Tama ka, sagot ni Marco habang inaayos ang uniforme. Pero kahit ilang pader pa ang harangin sa tin, hindi ko na kayang itago kung gaano kita gustong makasama. Gabi-gabi. Araw-araw. Kinabukasan. Sa opisina ni Colonel Davis, isang confidential report ang inabot ng intelligence officer. Sir, you might want to read this. Surveillance caught something interesting. Tinapunan ni Davis ng tingin ang larawan. Isang blurry shot, 2 taong naghahalikan sa stockroom. Isabel at Marco. Napasinghap si Davis. Tell them, Anya. They have 48 hours. Either they end this or will.